Okay, magandang umaga po sa inyong lahat and Happy Lord's Day. Salamat po sa bawat isa na patuloy na nagpapagal sa pagdalo sa ating Sunday School. At ngayon ay pagpapatuloy natin yung ating pag-aaral sa The Doctrines of Grace. At tayo na ay nasa unang punto, Total Depravity. Natapos na natin ang unang bahagi ng Total Depravity kung saan unang nating napag-aralan ang nangyaring kontrobersiya sa Holland noong 17th century kung saan nagkaroon ng tinatawag na synod upang pag-usapan ang 5 articles ng Remonstrance. So dyan sa ating handouts, nakita natin yung kanilang 5 articles. Nandyan yung conditional predestination, universal or unlimited atonement, total depravity or deprivation, grace is necessary but resistible, the possibility of falling from grace. At ang resulta ng synod na ito ay nagresulta ng paglabas ng dokumentong tinatawag nating Canons of Dort. Naglalaman ng pananampalatayang reform in regards to salvation at in opposition sa paniniwala ng mga remonstrants. At ngayon ay mas kilala natin ito sa tawag na tulip. At una natin na pag-usapan is yung what total depravity is not. Na kung saan dyan ay naunawaan natin na ang total depravity ay hindi nangangahulugan na ang tao ay walang konsensya o anumang pakiramdam para sa tama at mali. Ganun din naman ang total depravity ay hindi nangangahulugan na ang bawat makasalanan ay walang taglay na katangiang kapwa nakalulugod sa mga tao at kapaki-pakinabang sa lipunan kung ang mga katangiang iyon ay hinuhusgahan lamang ayon sa pamantayan ng tao. Hindi din natin sinasabi na ang bawat makasalanan ay prone sa lahat ng uri ng kasalanan o magagawa niya lahat ng klase ng kasalanan. And number 4, hindi natin sinasabing ang bawat makasalanan ay kasintindi ng kanyang makakaya sa kanyang kasalanan o siya ay parang maaabot niya yung kanyang pinakasukdulan. Pero salamat sa biyaya ng ating Panginoong Diyos, ang bawat makasalanan ay nare-restrain. Kaya naman ngayon, ipagpapatuloy natin yung ating pag-aaral, ano naman yung total depravity. So kung tayo ay maghahanap ng definition, isa sa makukuha natin is yung mismong sinabi ng Canons of Dort. Sa Article 3, sabi dito, all men are conceived in sin and are by nature children of wrath, incapable of any saving good, prone to evil, dead in sin, and in bondage thereto. And without the regenerating grace of the Holy Spirit, they are neither able nor willing to turn to God, to reform the depravity of their nature, nor to dispose themselves for reformation. Ang lahat ng tao ay pinaglihi sa kasalanan at likas na mga anak ng puot. Walang kakayahan sa anumang kabutihan bilang ligtas. Madaling kapitan ng kasamaan, patay sa kasalanan at alipin ito. At kung wala ang nagbabagong buhay na biyaya ng banal na espiritu, hindi nila kaya o hindi nila nais na bumaling sa Diyos upang baguhin ang kasamaan ng kanilang kalikasan, ni ihanda ang kanilang sarili para sa reformasyon. So kaiba yan sa popular na understanding natin regarding sa nature of man, na ang tao daw ay likas na mabuti. Pero dito nakita natin na ang tao ay likas na masama at walang kakayahan na gumawa ng mabuti sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ganoon din ay nakapagbigay din tayo ng definisyon na ang total depravity ay isang theological term na pangunahing iniuugnay sa Calvinism, na nagbibigay kahulugan sa Biblia upang ituro na bilang resulta ng fall of man na si Adan, ang bawat taong ipinanganak sa mundo ay alipin ng kasalanan. Sa madaling salita, ang isang tao ay hindi likas na mahalin ng Diyos ng buong puso, isip o lakas. Bagkus lahat ay may likas na maglingkod sa kanyang sariling interes.
kaysa sa Diyos at sa kanilang kapwa. Kaya naman ang unang papasok patungkol sa total depravity ay yung katotohanan na letter A, man is constituted a sinner by his relationship with Adam. Ang tao ay tinuturing na makasalanan dahil sa kanyang kaugnayan kay Adan. So tayo ay tinawag na makasalanan hindi lang dahil tayo ay gumagawa ng mali o kasalanan sa harapan ng Diyos. Tayo ay naging makasalanan dahil sa relationship na meron tayo kay Adan. Sabi nga ni Apostle Paul sa Romans chapter 5 verse 18 to 19, therefore, as one trespass led to condemnation for all men, so one act of righteousness leads to justification and life for all men. For as by one man's disobedience, the many were made sinners, so by the one man's obedience, the many will be made righteous. So dito makikita natin yung pagkahulog ni Adan, yung kanyang disobedience, ay ganun din siya namang naipasa sa atin. Kaya naman kapag sinabi natin ang sangkatauhan ay nahulog kay Adan, we affirm na si Adan ang ating federal head. So yan yung commonly na naririnig natin. Adam is our federal head. Ang kasalanan ni Adan ay naipasa sa ating lahat. As a federal head, kinakatawan ni Adan ang buong sangkatauhan. At nang magpasya siyang talikuran ng Diyos, ginawa niya iyon parang in behalf of us. For example na lang, isang illustration, ito ay katulad ng isang pinuno ng isang bansa na nagdedeklara ng digmaan sa ibang bansa. Ang kanyang deklarasyon ay nangangahulugan na ang bawat tao sa loob ng kanyang bansa, bawat taong kanyang kinakatawan ay nakikipagdigma ngayon sa bansang kinakalaban nila. Gaya ng sinasabi sa Biblia, si Adan ay nagkaanak na ayon sa kanyang wangis, di ba? Si Seth. At sabi sa Bible, ito ay ayon sa kanyang wangis. Well, nung una, nilikha si Adan ayon sa wangis ng ating Panginoon. Pero nang dahil sa pagkakasala, andyan na yung kasalanan. At ang wangis na ito ay ang wangis ni Adan bilang isang makasalanan. We also affirm sa ating Kristiyanong pananaw tungkol sa fall ay mayroong sense na ang unang kasalanan ay ginawa ni Adan in behalf of us. Bagamat hindi natin talaga kinuha ang piraso ng prutas at kinain ito, itinalaga na ng Diyos ang ating relasyon kay Adan bago pa man mahulog si Adan upang mula sa sandali na tayo ay pinagbubuntis, tayo ay makasalanan na. Bagamat hindi pa tayo nakakagawa ng pagkakasala in actual time, pero ito na yung estado natin nang dahil sa relasyon na meron tayo kay Adan. Gaya din ang sinasabi sa Awit 58:3. Ang masama ay lumalayo sa Diyos at mula ng isilang ay nagsisinungaling na. Bago pa man tayo ipinanganak, tayo ay makasalanan na. At sadyang tayo ay maliligaw sa sandaling makakaya nating tumayo sa sarili nating mga paa. So hindi na tayo magtataka na ang isang bata, kahit na siya ay ipasok sa Christian school, siya pa rin ay dating sa point na magpapasaway, magiging matigas ang kanyang ulo, magkakasala sa kanyang mga magulang at higit na magkakasala sa Diyos dahil siya ay likas na makasalanan. So yan ang realidad nating mga tao. Tayo ay makasalanan hindi lang dahil tayo ay gumagawa ng mali sa harapan ng Diyos, bagkus sa anong relasyon na meron tayo kay Adan. Kaya naman letter B, diyan papasok yung he is therefore unable. Ano naman yung mga bagay na hindi na kayang gawin ng tao nang dahil siya ay makasalanan? Una na dyan is yung to do anything good.
At yan yung makikita nating katotohanan sa sinabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 3, verse 10 to 12. None is righteous, no, not one. No one understands. No one seeks for God. All have turned aside. Together they have become worthless. No one does good, not even one. And the question is, totoo ba na ang natural na tao ay hindi makagagawa ng anumang mabuti? Hindi ba't ito ay parang OA naman o parang sobra naman? Gaya din ng sinasabi ng ating confession sa 1689 Confession of Faith, section 6.4, from this original corruption, whereby we are utterly indisposed, disabled, and made good opposite to all good, and wholly inclined to all evil, do proceed all actual transgressions. So sa madaling salita, sinasabi din ng ating confessions na wala din tayong kakayahang gumawa ng mabuti. At ang ating kagustuhan ay puro lamang masama. So kung ating titingnan sa makamundong pananaw, para bang sobra naman. Ganito ba talaga ang katotohanan nating mga tao na hindi na tayo nakakagawa ng mabuti? Hindi ba't may mga pagkakataon na kahit ang mga hindi mananampalataya ay nagpapakita ng mga gawa ng kabutihan at pagsasakripisyo? Paano natin ma-reconcile na mayroong mga gawa ng kabutihan ng tao na maaari nating tawaging mabuti, kung saan nagpapahayag din ng Bible na none is righteous, no, not one. No one does good, not even one. Ito yung sabi ni R.C. Sproul regarding this problem. Ang sabi niya, ang sagot ay kung ano ang magagawa ng taong nagkasala sa pahalang na antas ng kanyang pakikitungo sa ibang tao, ay hindi niya magagawa sa patayong antas ng kanyang pakikitungo sa Diyos. Kapag sinasabi ng Biblia na walang sino mang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang mabuti ay may mas makitid pang kahulugan kaysa sa karaniwan nating nalalaman. So para sa ating mga tao, kapag tayo ay nakita ng ibang tao na gumagawa ng mabuti, well, in our POV, we can call it good. Pero how about sa POV naman ng ating Panginoong Diyos? Isang banal na Diyos na galit sa kasalanan, matatawag niya ba na ang ginawa ng taong iyon na makasalanan ay mabuti? Gagawa ba ng taong iyon despite na meron siyang imahe ng Panginoong Diyos pero marred na, corrupted na, yung action ba niya ay matatawag na mabuti sa paningin ng isang banal na Diyos? Ang kabutihan na makikita natin sa binanggit ni Paul ay ang kabutihan ayon sa pananaw ng Diyos. Iginiit ng Biblia na kahit ang mga gawa ng kabutihan sa lipunan na ginagawa ng isang hindi mananampalataya ay hindi nakakaabot sa pamantayan na hinihingi ng batas ng Diyos. Kung saan ang nararapat ay ang lahat ng ating mga kilos ay dapat gawin ng may layuning luwalhatiin ang Diyos. At dapat ginagawa ito ng isang tao na malinis sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Sa ganitong aspeto, kahit ang mabubuting kilos ng hindi mananampalataya ay hindi pa rin makapagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Ang mga kilos na ito ay hindi kayang makapagbigay lugod sa Diyos. Despite na ang ginagawa ng hindi mananampalataya ay mabuti sa paningin ng iba, pero iba ang paningin ng isang banal na Diyos. Ang kawalan ng kakayahang moral ng hindi mananampalataya na gumawa ng mabuti ay nangangahulugan lamang na mayroon lamang isang posibleng paraan ng kaligtasan. At dapat itong magmula labas sa kanyang sarili. Ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng bagong buhay kung saan mayroong kawalan ng kakayahan at pagkabulag. Kailangan natin ng spiritual na muling pagsilang, ang bagay na ang Diyos lamang ang makapagbibigay. And later on, mas madidiscuss pa itong pagbabagong buhay sa other points ng the doctrines
days. Pero malinaw sa atin na likas sa tao na hindi gumawa ng mabuti sa harapan ng Diyos. And number 2, to believe in God or to come to Him. Gaya ng sinabi ni Jesus sa John chapter 6 verse 44, "No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day." So, kung ating titingnan din ang kabuuan ng Biblia, binabanggit sa Biblia ang dalawang uri ng tao. Ang mga born again at ang mga nanatili sa kanilang mga kasalanan o yung makikita natin sa Bible, yung natural man. Tanging ang taong nakakaunawa sa Ebanghelyo at naniniwala kay Hesukristo ang maliligtas. Ngunit anong uri ng tao ang tunay na naniniwala? Anong uri ng tao ang kayang maniwala sa Diyos? For example na lang, yung analogy na kadalasang ginagamit to display the inability of man. Ang analogy ng isang nalulunod ay kadalasang ginagamit upang ilarawan ang spiritual na kalagayan ng isang natural na tao. Ang salbabida ng biyaya ng Diyos ay inaalok sa taong maaaring sunggaban ito at maligtas at maaari niya ring baliwalain ito at siya ay maipapahamak. Ang tao na ito ay inilalarawan bilang may kakayahang abutin ang salbabida. Tanging ang kanyang kawalan ng kagustuhan ang pumipigil sa kanya. Kung aabot lamang siya ng may pananampalataya at ahawakan ang inaalok na kaligtasan, kung gayon siya ay maliligtas. And sabi sa Bible, gaya ng ginagamit nilang term, siya ay mabuborn again. Pero kahit gaano man ka-comforting o kaakit-akit ang analogy na ito para sa layunin ng evangelism, ito pa rin ay makikitaan natin ng pagkakamali. The better analogy is nagpapakita na ang natural na tao sa kanyang tunay na kalagayan ay hindi may kakayahan. Bagkus siya ay patay at nasa ilalim ng karagatan. Walang nag-aalok ng salbabida ang mga katulong dahil ang isang patay ay hindi kayang abutin at hawakan ito. Ang kailangan ng natural na tao ay hindi ang salbabida, kundi ang kanyang muling pagkabuhay. Kailangan niyang ipinanganak muli bago siya maniwala. At ang Diyos lamang ang may kakayahang magnais at magsagawa ang gawaing iyon. Ang isang bangkay ay walang higit na kakayahan para makarinig ng isang kumakatok at magbukas ng pinto upang papasukin si Jesucristo. Walang patay na taong humihiling na mabuhay muli at walang natural na tao ang humiling na ipanganak muli o hihiling na ipinanganak muli. Kaya sa gaya ng sinabi ni Spurgeon, when God puts a new heart into man, it is not because man deserves a new heart. Because there was anything good in his nature that could have prompted God to give him a new spirit. The Lord simply gives a man a new heart because He wishes to do it. That is His only reason. But you say, suppose a man cries for a new heart, I answer no. No man ever did cry for a new heart until he got one. For the cry for a new heart proves that there is a new heart there already. So sa madaling salita, walang kakayahan ng tao na miski tumawag sa ating Panginoong Diyos, lumapit sa Panginoong Diyos, sapagkat siya ay walang kakayahan. Walang kayang maniwala, walang kakayahang lumapit sa Diyos unless na ang Diyos mismo ang mag-i-initiate na buhayin ang taong ito. But kung wala yung aksyon na yun ng Diyos, ang tao ay patuloy na hindi maniniwala, hindi lalapit sa Diyos, hindi hihingi ng kapatawaran, at hindi mananampalataya kay Jesucristo. Pangatlo is to understand the truth.
Sabi ni Paul, 1 Corinthians 2:14, the natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. Well, kung ating titingnan, yung i-highlight natin dito is yung phrase na spiritual discerned to explain our point. Nangahulugan ito na ang katotohanan ay maaaring marinig ng ating tainga, ngunit hindi maunawaan ng ating isip ni matanggap ng ating puso. Ang ebanghelyo ay hindi lamang nangangailangan ng pag-unawa. Nangangailangan ito ng pagkilos mismo ng banal na espiritu sa atin. Ang kakayahan na makita si Kristo bilang kanais-nais, mapagkakatiwalaan at karapat-dapat sa lahat ay hindi natin magagawa ng sa ating sariling likas lamang, kundi kailangan ng mismong pagkilos ng Diyos para tayo ay makaunawa at matanggap ang kanyang ebanghelyo. Iyan ay isang bagay na walang sino man ang may likas na taglay. Ito ay isang bagay na tanging ang banal na espiritu lamang ang nagbibigay. Ang kondisyon ng isang makasalanan ay hindi katulad ng isang taong gustong maniwala, ngunit hindi niya magawa. Ang mas angkop ay ang isang tao ay kinamumuhian, walang pakialam sa panawagan na ito. Hindi niya nakikita ang importansya na ito. Gaya ng sinasabi ni Jesus, you refuse to come to me that you may have life. Why? Because the light that has come into the world and the people love the darkness rather than light because their deeds were evil. Kahit nandiyan na yung pamungad na praise na good news, mabuting balita, magandang balita, it is no effect pa rin sa isang makasalanang tao sapagkat nakikita niya ito bilang isang foolishness. What? A God nagkatawang tao para mamatay para sa akin? Ngayon, kailangan kong pagkatiwalaan yung ginawa niya na parang pagkakatiwalaan ko yun? Victory ba yun? Parang it is a defeat. Namatay ang kinikilalang tagapagligtas, ang Messiah. It is clearly a defeat para sa mga taong hindi nauunawaan o kinikilusan ng banal na espiritu mula sa katotohanan ng sinasabi ng Biblia. This is what it means to be dead in sin. Not brain dead, not unable to read or hear, but spiritually discerned, spiritually hardened, without affection for the things of God. Kaya nga sinasabi ni Pablo na kahit kilala ng hindi mananampalataya ang Diyos, alam niya ang mga attributes ng Diyos. Pwede niyang makaalam ng theology, pero ang isang tao ay hindi niya ganap na magkakaroon ng nakakapagligtas na pangunawa kung hindi siya kikilusan mismo ng Diyos. Hindi siya kulang sa impormasyon. Andyan na, binibigay na sa atin lahat ng impormasyon, yung facts. Pero ano ang kulang? Yung pagsang-ayunan ito at pagkatiwalaan ang katotohanan na ito. Yan lamang ang makakapagresulta sa pananampalataya na kapagligtas. Hindi lang isang informasyon. Dapat itong informasyon na ito, yung facts na ito, ay sang-ayunan at pagkatiwalaan ng isang tao. At mangyayari lamang iyon nang dahil sa pagkilos ng Diyos sa Kanya. Alam niya na umiiral ang Diyos na may Diyos at siya ay banal, ngunit ayaw niya dito. Alam niya ang iniutos ng Diyos, ngunit hindi niya ito nakikita bilang mabuti o kapakinabangan para sa Kanya. Kaya tayo na mga mananampalataya ay nananalangin. Kaya nga tayo ay humihiling sa Diyos na buksan ang mga puso ng mga makikinig. Kaya nga tayo ay naniniwala na ang kaligtasan mula sa simula hanggang katapusan
ay sa pamamagitan ng biyaya. Dahil maliban kung bibigyan ng Diyos ng mga bagong mata, bagong pangunawa, walang sino man ang makikita kay Jesus bilang kanilang pinakamalaking pangangailangan at kayamanan. So a natural person is unable to understand truth and also to seek God. As it is written, none is righteous, no, not one. No one understands, no one seeks for God. Binibigyan din dito ni Pablo na ang paniniwala na kung paanong hindi kayang iligtas ng mga tao ang kanilang sarili mula sa kanilang mga kasalanan, ang mga tao ay kulang din sa anumang kakayahang hanapin ang kanilang daan patungo sa Diyos. To seek their way into God's kingdom. To seek God. Kung ating titingnan yung mga relihiyon na meron sa ating mundo, ang commonly na idea is that trabaho ng mga tao na hanapin at bigyang kalugudan ang Diyos na kanilang kinikilala. Gawain ng tao na parabang umakyat sa rurok upang makaabot sa Diyos. Pero ang idea na ito ay kaiba sa idea na sinasabi ng Bible. Kaiba ang mababasa natin tungkol sa Diyos, na kung saan andyan si Jesucristo. Palaging pinapaalala sa atin ng Biblia na ang mga tao ay hindi ang pangunahing naghahanap sa Diyos. Sa halip, ang Diyos ang pangunahing lumapit sa tao. At tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay tumugon sa Kanya. Tulad ng isinulat at sinabi ni Haring David at ng mga propeta, hinanap tayo ng Diyos. God is after us. At ipinagpatuloy ni Jesus ang temang ito sa pamamagitan ng paglalarawan ng kanyang sarili bilang ang anak ng tao na naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala. Na kung saan makikita natin sa Bible na yan yung pangaral ng ating Panginoong Jesus. Naparito ako hindi para paglingkuran kundi maglingkod. Nandito ako hindi para iligtas ang mga matuwid kundi ang mga nawawala. Kaya naman makikita natin yung difference ng idea ng ibang mga relihiyon at filosofiya sa katotohanan ng sinasabi ng Bible. God is the one who initiate to seek after us. Nang dahil sa kanyang paunang pagmamahal sa atin, siya ay may hinirang na at kung kanyang mga hinirang ay paniguradong ililigtas niya ayon sa kanyang nakatakdang panahon. We can only seek God because God first sought after us. Mahanap lamang natin ang Diyos dahil ang Diyos ang unang naghanap sa atin. And let us see, ito yung common na makikita din natin sa Bible, He is dead in sins. Ephesians chapter 2 verse 1 to 3, and you were dead in trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. So binibigyan kahulugan ni Pablo ang spiritual na kamatayang ito sa text na ating binasa, kung saan inilarawan niya ang mga makasalanan bilang ang mga taong lumalakad ayon sa sanlibutan, alipin ng dyablo, hinihimok ng makasalanang mga pagnanasa at nasa ilalim ng puot ng Diyos. So sa theology rin, yan yung kadalasang nababanggit na triads of tatlong kaaway ng Kristiyano: the world, the flesh, and the devil. At nung tayo ay hindi pa namamananampalataya,
ito ay under sa mga bagay na ito. Nasa ilalim tayo ng puot ng Diyos at ang kamatayang ito ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng ginagawa. Nangangahulugan ito na aktibong paghihimagsik o pagrebelde laban sa Diyos. Hindi naman sa nais ng mga makasalanan na lumapit sa Diyos, ngunit hindi nila magawa. Sa halip, sila ay labis na alipin ng kasalanan, kaya wala silang anumang pagnanais para sa Kanya. Gaya ng sinabi mismo ni Kristo, iniibig ng mga tao ang kadiliman kaysa sa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Ang pagiging dead in sin ay ang pagiging nasa estado ng ganap na kasamaan at katiwalaan ng moralidad. Pinapaliwanag din ni Pablo na ang hindi pa nababagong pag-iisip, ang hindi pa nabuborn again ay laban sa Diyos. Hindi kaya magpasakop sa kanyang batas at ganap na walang kakayahang makapagbigay kalugudan sa Diyos. Ganoon din ang kanyang idineklara sa mga taga-Korinto na ang taong natural ay hindi makakaunawa sa mga bagay patungkol sa Diyos. Dahil ang mga ito ay they are spiritually discerned. Tulad ng isang bulag na hindi nakakita ng araw o isang bangkay na hindi nakakarinig, ang mga patay sa spiritual ay walang kakayahang moral na tumugon sa Diyos nang walang kanyang supernatural na intervention o walang pagkilos mismo ng banal na espiritu. Ang mga patay na tao ay nagnanais at kumikilos pa rin, ngunit ang kanilang mga kilos ay ganap na paghihimagsik laban sa Diyos. And letter D, he is corrupt in his heart. At isa rin sa ginagamit natin to display that point is yung Genesis chapter 6 verse 5. In God's POV, the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. So itong mga taong ito ay ayon sa wangis ni Adan. At tayo ring mga tao na nabubuhay ngayon, dahil tayo ang pinakanuno natin ay si Adan, tayo rin ay ayon sa kanyang wangis. So wala rin din, kaya isa rin katotohanan din ito sa atin, isang realidad din ito sa atin, na ang kasamaan ng tao ay ganap sa kanya. Ang ating kasamaan ay ganap in the sense na ang bawat hilig ng ating mga puso sa ating makasalanang kalagayan ay masama lamang continually. Nandyan yung word na ang every. Nangangahulugan ito na ang lahat ng ating likas na hilig ay masama. Ang ating depravity ay total, kaya bawat bagay na ating ninanais ay masama sa paningin ng Diyos. Nandyan yung only. Wala tayong ibang mga hilig maliban sa masama. Ang ating depravity ay total na ang tanging hangad natin ay kasamaan. At nandyan din yung word na continually. At yung salitang evil din. Nangahulugan ito na ang ating depravity ay total, kaya ang bawat hilig ng ating puso ay isinilang mula sa paghihimagsik laban sa Diyos. Bilang mga hindi pa Kristiyano noon, wala tayong ginagawa ng dahil sa tunay na pananampalataya sa Diyos. At sa makatuwid, lahat ng ating pagtatangka sa mabuting gawa ay parang maruming basahan sa Diyos. Sa katunayan, walang matuwid sa ating mga tao. Kung wala ang biyaya ng ating Panginoong Diyos, ang ganitong estado ay mananatili. Walang sino man ang nakagawa ng mabuti sa harapan ng Diyos. Gaya nga nauna natin na pag-usapan, well, in man's POV, we can see everyone makagawa ng mabuti.
Pero sa paningin ng ating Panginoong Diyos, isang banal na Diyos, ito ay kaiba. And letter E, He is captive to sin. Jesus answered them, "Truly, truly, I say to you, everyone who practices sin is a slave to sin." In John 8:34, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyong hindi naniniwala, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ginamit niya ang paghahambing ng isang alipin at ng isang master upang bigyan diin na ang isang alipin ay sumusunod sa kanyang master dahil siya ay pag-aari niya. Ang mga alipin ay walang sariling kalooban. Literal silang nasa pagkakaalipin ng kanilang mga Panginoon. Kapag ang kasalanan ang ating Panginoon, hindi natin ito kayang labanan. Tayo ay under sa pagkakasala laban sa Diyos. Tayo ay under sa pagkakasala na ito, na ang tanging nais ginagawa natin ay pagkakasala laban sa Diyos. At mula sa mga passages na ito, at ganoon din sa mga nailagay natin dyan, apart from God, hindi kayang itama ng tao ang kanyang sinful nature. Hindi niya kayang baguhin yung kanyang pagiging makasalanan sa harapan ng Diyos. Nakatuon lamang siya sa gawa ng pagkakasala. Hindi dami ng mabubuting gawa ang makapagliligtas sa tao mula sa parusa ng kasalanan. Dahil ang tao ay walang kakayahang gumawa nga ng mabuti sa harapan ng Diyos. Kung naiisip mo na ang pagdalo mo sa iglesia, pagtulong mo sa iyong kapwa, pagbasa mo ng Bible araw-araw ang siyang magiging dahilan para piliin ka ng Diyos, masabi ko sa iyo na mabibigo ka lang. Sapagkat hindi sa paraan na iyan na mabubuting gawa, ikaw ay maliligtas. Hindi. Sapagkat tayo ay likas na makasalanan at walang kakayahang gumawa ng mabuti sa harapan ng Diyos. Pero salamat sa ating Panginoong Diyos sa kanyang biyaya. Ipinadala niya si Kristo na instead na tayo ang umabot sa pamantayan ng Diyos, instead na tayo ang parusahan ng Diyos, mula sa pagsunod ng ating Panginoong Kristo, siya lahat ang gumawa at tumanggap nito. Kaya ang tanging response natin sa katotohanan ito, kung hindi ka pa mananampalataya sa Diyos, ay sampalatayanan mo ang ginawa ng ating Panginoong Kristo na siyang dahilan bakit ka nangaligtas. In summary, masasabi natin na ang kalooban ng tao ay ganap na nakagaapos sa kanyang kalikasan. Man's will is in complete bondage to his nature. Bondage to sin. Malaya, syempre, yes, malaya ang tao na pumili, magdesisyon para sa kanyang sarili. Pero kung ikaw ay nasa state pa, as a natural man, ang iyong mga ginagawa, ang iyong pag-iisip at miski yung inaakala mong malayang pagdedesisyon mo sa buhay, ito pa rin ay nakatali sa kasalanan. Kahit sinasabi mo ng tao ako, malaya ako, but as a natural man, bilang napasahan ng kasalanan ni Adan, ikaw ay alipin ng kasalanan. Malaya siyang pumili, ngunit hindi niya maaaring kontrahin ang kanyang kalikasan. Dahil sa isang makasalanang kalikasan, imposibleng gumawa ng isang aksyon na mabuti sa harapan ng Diyos. At ang tanging magagawa niya lamang ay ang kasalanan, pagrebelde. Imposibleng pumili ng matuwid na lakad sa siya-siyang mga gawa at kalugod-lugod sa Diyos, sapagkat siya ay nakagapos yung kanyang nature sa kasalanan. Kaya naman yan yung mga bagay na makikita nating hindi kayang gawin ng tao nang dahil ang tao ay makasalanan.
Kaiba sa popular belief ng mga tao na ang tao ay likas na mabuti. Well, yes, ang tao ay nakakagawa ng mabuti sa paningin ng tao, katulong-tulong sa lipunan, pero kaiba sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Kaya ano yung mga bagay na ma-appreciate natin patungkol sa unang punto ng doktrina ng biyaya na ito? Sapagkat ang total depravity ay hindi lamang isang bagay na ating natututunan upang makakuha ng mataas na marka sa teolohiya. Instead, ang total depravity ay isang doktrinang dapat din nating ipamuhay. Gaya ng pag-aaral natin sa attributes of God, kung saan personally nakikita ko yung benefit nun na nakapagbibigay ng comfort sa atin. May kilala mo yung Diyos, and despite na dumaan ka sa mga struggle sa buhay mo, kapag naalala mo yung attributes ng ating Panginoong Diyos, makapagbibigay ito ng comfort sa iyo. Ganun din yung maibibigay na comfort at pagtatama nito sa atin ng pag-aaral natin ng total depravity. Sa pamamagitan ng lente ng pag-unawa sa ating sarili, batay sa Biblia, tunay nating ma-appreciate ang gospel. Ang tanging paraan upang makita ang kadakilaan ng Ebanghelyo ay makikita kung gaano tayo kasama, kung gaano kawalang pag-asa yung ating kalagayan. Sa madaling salita, maliban kung alam natin kung saan tayo iniligtas, hindi natin talaga mauunawaan ang kaluwalhatian ng ating kaligtasan. Sinasabi ng mga tao na ang doktrina ng biyaya ay nakakabagot at walang pakinabang. At kailangan nating mangaral ng ibang bagay upang mapanatili ang atensyon ng mga tao sa simbahan. Ngunit masabi lamang ito ng isang taong hindi nakaramdam ng lalim ng kanyang problema sa harapan ng Diyos. Sa katunayan, kapag nakikita natin ang ating makasalanang kalagayan, doon natin higit na makikita ang kahalagahan ng Ebanghelyo. Ito ang pinahihiwatig ng total depravity, ng tanging paraan upang ang isang taong tulad mo, tulad ko at tulad natin ay maging matuwid sa harapan ng Diyos ay sa pamamagitan lamang ng kanyang radikal na biyaya. At kapag nakita natin ang ating pagiging totally depraved at ang ganap na kabanalan ng Diyos, makikita natin ang Ebanghelyo sa pinakamataas na antas. Maaring tayo ay makapagbahagi ng masasabi nating evangelism. Pero kung hindi natin i-explain sa tao yung kanyang tunay na kakalagayan bilang makasalanan, parang sayang lang din yung ginawa mo. Turo ka ng mga pangako, pero hindi mo tinuro yung tunay na kalalagayan niya. Pangalawa, ang doktrina ng depravity ay mahalaga sa lahat ng tunay na spiritualidad. Dahil sinisira nito ang kumpiyansa sa ating mga sarili. Sa pamamagitan ng pagkilala na ang depravity ay nakakaapekto sa bawat bahagi ng kalikasan ng tao, isip, kalooban at emosyon. Nagtutulak ito sa atin para magpakumbaba. Kinikilala na ang kaligtasan ay lubos na nakasalalay sa soberanong biyaya ng Diyos at ang spiritual na paglago ay hindi mangyayari kung wala ang kilos ng banal na espiritu sa atin. Ito din ay isang comfort para sa atin na nangangaral at nasasaktan na makita ang realidad ng ating pinangangaralan at mga taong nakakasakit sa atin ay parang mga walang pinag-aralan at parang mga walang konsensya sa pananakit ay dahil sila ay makasalanan. Ang tanging makapagpapatugon at makapagpapabago sa kanila ay ang tanging biyaya ng Diyos lamang. We may wonder, bakit ganito yung taong ito? Well, total depravity explains why. Alam kong maraming sa punto natin buhay is nadidisappoint tayo. Pero wag nawa ito maging dahilan para tayo ay maging unconsciously rebelde sa Diyos. At panghuli, ang total depravity ay nagtataas sa krus sa ating mga paningin at pinupuno ang ating mga puso ng kagalakan.
Kung wala tayong awareness sa ating depravity, tayo ay gaya din ng mga Pariseyo. O mas malala pa, na ang ginagawa lamang natin sa buhay o kahit mismo sa iglesia ay para bang isang performance. Yes, nakapagbibigay praise sa iyo, makita ka ng mga tao sa ginagawa mo, pero paano naman sa paningin ng ating Panginoong Diyos? Kung hindi mo kinikilala na ikaw ay makasalanan sa kanyang harapan, paano na lamang ang mangyayari sa iyo? Mula sa ating makasalanang kondisyon ay tumitingala tayo tungo sa isang Diyos na napakataas at perpekto sa kanyang kabanalan. Ngunit mula sa puntong iyon ay nakita natin ang krus, si Kristo. Ang krus ni Kristo ay tumaas upang abutin ang kabuuan at malawak na distansya na nagpapahiwatig kung gaano tayo kalayo sa Diyos. At ang krus na iyon ay nagiging lubhang mahalaga sa ating mga mata. The cross of Christ then rises up to the span of full and vast distance that marks how far short we are of the glory of God. And that cross becomes exceedingly precious in our eyes. So sa pag-aaral natin ng total depravity, nakita natin yung kawasakan natin, yung kawalan ng kakayahan. And as we preach the gospel, as we display Christ in the pulpit, may kita natin, mas ma-appreciate natin ang kaligtasang ginawad sa atin ng Diyos ayon sa kanyang biyaya. Kaya tayo ay walang kakayahan, subalit dahil sa ginawa ni Kristo sa krus, tayo ay nagkaroon ng kapatawaran na isaayos ang ating relasyon sa Ama. At ngayon ay nakakalapit na sa Kanya sapagkat meron na tayong tagapamagitan. At yan ang ating Panginoong Jesucristo. At sa ating lakad dito sa buhay, andyan yung Kanyang salita na gumagabay sa atin. At nandyan yung banal na Espiritu, ang siyang tinatawag na helper o comforter para sa atin. Gaya ng sinabi ni Isaiah, sa Isaiah chapter 12 verse 1 hanggang 2. You will say in that day, I will give thanks to you, O Lord. For though you were angry with me, your anger turned away that you might comfort me. Behold, God is my salvation. I will trust and will not be afraid. For the Lord God is my strength and my song, and He has become my salvation. So yung deklarasyon nito ni Isaiah, ay yan dinawa ang deklarasyon ng sino mang hindi pa nananampalataya sa Diyos. At miski din tayo ng mga mananampalataya na, yan nawa ang patuloy na maging deklarasyon natin sa ating mga buhay. Kaya salamat sa Panginoon sa katotohanan ito na naipaunawa sa atin kung gaano tayo makasalanan. And next point pa ng doctrines of grace, mas makikita pa natin yung kadakilaan ng biyaya ng Diyos kapag nakita pa natin yung kabuuan nito. So, let's pray. Aming Diyos na siyang pinakamadakdakila sa lahat, aming Diyos na banal, aming Diyos na soberano, mapagbiyaya, salamat Panginoon sa katotohanan na ito na muli ay napa-remind nyo sa amin ano ba yung kalalagayan namin nung kami pa Panginoon ay nasa estado bilang isang makasalanan sa harapan mo. Salamat o Diyos sa kaligtasan na ibinigay mo kung saan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo kami ay tinawag na banal ng mga santo na linisan ng dahil sa inyo pong biyaya. At ngayon Panginoon sa buhay namin bilang mga Kristiyano, salamat sapagkat mayroon na kaming kakayahang makapaglingkod, gumawa ng bagay na makapagbibigay kaluguran sa iyo, nang dahil sa iyong mismong pagkilos sa amin. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa katotohanan na ito, nawa ay patuloy pa namin madala ito sa aming pamumuhay, makapagbigay ito somehow sa amin ng comfort,
na kung saan kung minsan man ay humarap kami sa pagsubok sa buhay, ay maapalala sa amin yung katotohanan na sinasabi ng inyong pong dakilang salita. Kaya Panginoon, maraming salamat po at papalain niyo rin po, Panginoon, ng susunod pa namin mga gawain. Bilangan po at ang lahat ng ito ay aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. So, diyan na po natapos yung ating pag-aaral sa total depravity. So, for 3 years ay naulit-ulit yung ating pag-aaral sa Doctrines of Grace, and possible ilang taon din naman ulit ang bibilangin bago yan maulit. So, kung may questions po kayo, ay pwede po kayong magtaas ng kamay, o kung meron po kayong additional, may mga hindi po tayo nabanggit na essential din sa topic ng total depravity, ay pwede rin po niyang ibahagi. So any thoughts, any clarifications, any questions? So meron po ba? So bagamat panahon pa lang ng higher ground ay nadi-discuss na yan. Pero sa tuwing napag-aaralan ko rin yung total depravity ay nag-challenge pa rin ako, at kahit papaano ay may nabubuo pa rin questions sa akin. And kung kayo rin ay mayroong mga questions, ay pwede rin po kayong mag-raise ng questions. So any insights? Meron po ba? For addition? Wala na po ba? So, siguro by next Sunday ay magkakaroon din tayo ng questions dahil isa yan sa mga controversial na topic, which is yung unconditional election. Well, yung total depravity kasi almost the same tayo sa Armenians. Pero ang pinagkaiba lang sa atin nila is yung kanilang prevenient grace o yung kanilang enabling grace. Ng tao na ngayon ay mayroon ng ability to respond sa gospel. Pero it depends pa rin sa tao kung sila ay tutugon sa panawagan na iyon. So kung wala po, ay maraming salamat po. And by next Sunday, makakaroon po tayo ng panibagong lecturer. Para pag-uusapan naman po ay ang unconditional election. Salamat po.